Pilipinas, ang oras po 6:40 ng gabi. Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanieras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanieras. Dos Kumpanieras. Magandang gabi Pilipinas, ito po ang programang Dos Kumpanieras at kami po ang inyong mga nakakasama tonight, ang mga panyera ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Ako naman po si Attorney. Ako naman po si Attorney Cam. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Kumpanieras. TGIF na po. Kumusta Wow! po ang darating na weekend? Hindi namin ramdam. Kumusta po ang pag-uwi sa mga tahanan ninyo? Yung iba uwian sa probinsya dahil weekend. Pero sana po ay hindi kayo natatraffic, at kung natatraffic man, hayaan nyo pong samahan namin kayo para sa isang oras na Pagbibigay kaalaman. Yes, mga usaping legal. Yan. Dos Kumpanieras. Dahil ang tatalakayin po natin ay may kinalaman sa ating naging talakayan kagabi. Dahil syempre ang pinag-usapan natin kagabi ay unlawful detainer, forcible entry, o kaya naman ay action publicana at action revendicatoria. No? Yung unlawful detainer at saka yung forcible entry, no, kapag ka po hindi pa lumalagpas ang 1 taon mula sa panahon na nag-arise yung karapatan ninyo na magpaalis ng nag-o-occupy sa inyong property. Ngayon, kapag ka lumagpas na ng 1 taon, dyan po pumapasok yung action publicana at action revendicatoria. Yung revendicatoria, Attorney Cam, ay may kinalaman. Usually, nagigi-issue din dito yung usapin ng ownership ng property. Hindi lang limitado doon sa possession. Dos Kumpanieras. In fact, panyaran, yan nga po yung fina-file, no, kapag recovery of ownership ang gusto nyong makuha talaga. Recovery of ownership and possession. Yan. Kaya naman po ngayon, may kinalaman po sa renta. Pinag-uusapan po kasi natin in the past, no, yung tungkol sa Rent Control Law or Rent Control Act. Ngayon naman po, no, pag-uusapan natin, kapag kagaya nung nangyari kagabi, pinaalis na ninyo, no, ay makakasingil ka pa po ba ng utang sa renta kung pinaalis na ang nangungupahan? Marami, Attorney Cam, pinaalis ko na po or lumayas na lang po or tumakas na po. No? Correct. Pagkatapos pa ay iniwan po yung sira-sira yung unit. O kaya ay naiwan po yung mga bayarin sa kuryente, sa tubig, sa telepono, sa internet. Meron po bang telepono ngayon? Meron. Yun yung parang nakakabit sa internet. Okay. So meron pa pala nun. So yun ang usapin. Minsan, ilang buwan na po hindi pa po nababayaran. No? Marami pong mga pagkakautang. Yun. So ano nga ba? Masisingil mo pa ba ito? No? Kung ikaw ang lessor o landlord o nagpapaupa, no? Masisingil mo pa ba ito? O ikaw ba ang magkakargo? Halimbawa, sige na lang, hindi mo na masingil yung renta. Pero kakarguhin mo ba pati yung bayad nila sa kuryente o yung kuryente bill nila na 24/7 pala, naka-aircon. Wow! Ayan, so mabigat yun, ha? Nawalan ka na nga, maglalabas ka pa ulit dahil kailangan mong isettle dahil hindi mo naman ito mapapareconnect hanggat hindi mo nababayaran ang arrears, hindi po ba sa inyong mga utilities? Dos Kumpanieras. Kaya naman, if you have questions, 0919-282-6485, gayon din sa ating DZRH TV 4K live stream sa YouTube. At syempre sa ating Facebook pages, Attorney Cam. Sa ating Facebook Live, naka-live po kami ngayon. Hanapin nyo naman po DZRH News, DZRH News Television, o kaya po DZRH Dos Kumpanieras Facebook page. Yes, at syempre, mamaya po bago matapos ang ating programa, meron po tayong malakas promo at ang tanong, no? Ano ang maaring ikaso sa landlord landlady kung sakaling sapilitan niyang papasukin ang pinauupahang bahay habang ito ay
nakakontrata pa? Dos Compañeras. Ang sagot po dyan ay matatalakay natin as we go along. Pero kung sasagot po kayo, i-private message po sa DZRH Dos Compañeras Facebook page. Again, private message. Huwag po ninyong ipopost publicly ang inyong mga personal na detalye, otherwise baka po magamit ng mga masasamang loob ang inyong mga personal na detalye. Okay, so again, your name, your answer, your name, your GCash number, at ang lugar kung nasaan po kayo. Private message po Dos Compañeras. Ayan. So, umpisahan po natin. Kahapon, binanggitan natin kung ano yung ating mga tinalakay. Pero kapag ka po tayo nagpapaupa, may mga pagkakataon, Attorney Cam, wala tayong kontrata. Di ba? O sige. Verbal lang. O verbal lang. O, bayad po, 1 month advance, 2 months deposit. Yes. Ganon na lang ang kasunduan. Yung hindi nyo napapagkasunduan kung ano ang detalye ng mga ito. Kung tuwing kailan magbabayad at kung halimbawa kung kailan kayo mag-increase pagka may delay sa payment, ano ang magiging maaaring mangyari, ano yung agreement, say for example, the Homeowners Association, kasi may pagkakataon may ganito. May mga dues. May mga dues. O kaya naman, pagka merong nasira, yun ang mga problema nito. O kaya, basta po, 3% interest per week pagka hindi po kayo nakabayad on time, may mga ganyang pagkakataon. So, ano nga ba ang mangyayari dito? Ma-impose ba ito kung ito ay verbal na kasunduan lamang? Basta kasi ang concern lang nila, sorry, sige, akin yung pera mo. Diba? Dos Compañeras. Ayan, iba pa pong usapin yung Rent Control Act kasi ang sinasaklaw lang po noon ay hanggang 10,000 piso. Pagka dito sa syudad. Pag sa probinsya hanggang 5,000 piso. Bagaman at fixed na to 4% ang maaring increase per year kapag nasasaklaw nitong mga nasasaklaw pa ng Rent Control Act ang inyong kontrata. Dos Compañeras. Yun ang problema natin, Panyera, kapag halimbawa po, verbal lang tayo nakikipag-usap at hindi po natin naisusulat at wala po tayong pinipirmahan, wala po tayong parang understanding kasi lagi na lang ganyan. Miscommunication, misunderstanding, paano na kapag nagkaroon po ng problema? Paano na pag nagka-leche-leche na? At ito na, paano na kapag hindi na nakakabayad? Yun na po ang nagiging problema ng ating mga tenant tsaka landlord at pinakapangit pa na nangyayari talagang awayan blues talaga, yung galit, puot, hinanakit, lumalabas pagkatapos yan ang problema natin. Kaya problema. Tayo minsan kapag lumayas na, o kaya para lang mapa-pressure dahil hindi nagbabayad, ipapadlock natin ang pinto, ay kukunin natin yung kanilang mga gamit. O kaya kukunin mo yung alagang aso. O kaya kakalad ka rin mo sa labas, tapos magdadala ka ng pulis. So, yan po yung problema natin. At ito po ay nagdudulot ng mas matinding problema, hindi para sa nagre-renta, kundi pati na din sa nagpaparenta o nagpapaupa. Dos Compañeras. Again po, kung meron po kayong kailangang paalisin at hindi ninyo makuha sa santong usapan, dumulog na kayo sa barangay, hindi po ninyo pwedeng gawin sa santong paspasan dahil, kailangan pong idaan ninyo either, usually itong kumparenta naman ay unlawful detainer kung hindi pa po lumalagpas yung 1 taon mula sa pag-arise o uumpisa ng inyong karapatan na mapaalis ito. Ito po ay regardless kung ito halimbawa ay may kontrata kayo, kasi kahit po may kontrata kayo, say hanggang 2025 pa ang kontrata ninyo, kung halimbawa po ay hindi nakakabayad ng renta for halimbawa umabot na ng 3 buwan, o kaya naman ay sinisira ang property, o kaya naman Attorney Cam, ginagamit ang inyong lugar bilang ay sa illegal na mga gawain, ginawang pogo, ginawang ang tawag doon, hideout ng mga nagkikidnap. O kaya naman ginawang yung isa marijuana? O kaya naman ginawang venue ng kanilang pot session. Yan. O kaya ay doon nagdodroga, nagsasakla, nagpapatong eats na mga illegal na gawain, illegal na sugal. Maaari po ninyong i-terminate ang kontrata ninyo. Bagaman, kahit pa kayo may written agreement, importante lang, idadaan po ninyo sa proseso. Siyempre, yung notice, dalawa po ito para kung sa employment attorney cam, notice to explain at saka termination, notice of kung ano yung decision. Dito, kapag ka po nagpaparenta kayo, may proseso pa rin pong sinusunod.
notice of termination of contract, at syempre, pangalawa, demand to vacate. Dalawa pong notices ito, or pwede rin naman na iisang notice, pero magkasama sa iisang notice. Yan. So, yan po ay idadaan po ninyo sa tamang proseso. Otherwise, no, hindi po ninyo, maari po kayong hindi mapagbigyan or maari pa kayong makasuhan kung hindi po kayo sumusunod sa proseso. Dos Compañeras. Magandang gabi po muna kay Ador Cortez, gayon din kay Ray Mendoza at maraming iba pa, Gael Enriquez at Zoraida Falorina, Eds Maglakas, Joby Barbecho, Jason Abolencia at gayon din kay Charo Abraham Racy, Simona at Mami Belen Rivera, Raul Destacamento at Kenneth Arevalo, Dayan Liagas at maraming iba pa. Attorney Cam, ikaw naman. Magandang gabi rin po kina Balitang Palawan, watching from Palawan, talaga ba? Genevieve Gatchalian, Gina Lindugan, Usay Rosa Bartolome Pastoril, ganun din po kay Florence Regalo ng Pila Laguna, Henry Dolohan, Jason Abolencia at si Anthony Abrenica. Oo, magandang gabi din po kay Miss Josephine Garimbao, Eduardo Narvaez at Tita Ami Miraflor Garcia, Marcelo M. Magandang gabi po sa inyo. Genevieve Dacanay. Nabasa mo ba yun? Okay. Thank you very much. Michael Manalo and Nancy Madrona. Yan. Sino yung Nancy Madrona? Kilala mo ba siya? Hindi. Yan yung wife ni Alejandro. Madrona. Dos Compañeras. Ayan, mag-commercial na tayo. Baka mapakanta pa tayo ng Lady Gaga. Oo nga eh. Alam ba yun? Alejandro. Lady Gaga ba yun? Oo. Don't say my name. Alejandro. Anyway, bago po tayo mag-pause for commercial, meron lang pong babati sa atin. Sino ang unang babati sa atin? May babati sa atin Okay, babati po sa atin sa ating 85th anniversary in no other than no less than the Chief Justice of the Supreme Court. Go ahead. Compañeras. Nagbabalik po ang programang Dos Compañeras. Kasama pa rin po mga panyera ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Ako naman po si Attorney Cam. At tinatalakay po natin yung kung makakasingil pa ba ng utang, yung arrears o ibig sabihin pagkakautang sa renta. Kung napaalis na yung nangungupahan, ay nakatakas na pala, Attorney Cam. Anong nangyari? Anong gagawin mo? Hindi nyo po ano bang tawag doon, Attorney Cam? Ipapahat pursuit, ha? Wala pong ganun. Paano po yan, ha? Hold departure order. Wala pong ganun. Kasi ito po ay civil na kaso lamang, no? Maliban na lamang kung may iba pang kaso or nagpo-fall sa ibang mga kriminal na kaso ang inyong, in which case, hindi nakabayad ng renta, hindi po yung kasong kriminal. No? Dos Compañeras. Okay, so again, ilinaw na po natin, unlawful detainer, kung natapos na yung kontrata, no, para paalisin ninyo, pero kung magsasampa din po lang kayo ng kaso, ay lubos-lubosin na ninyo. Isama nyo na po yung arrears, o ibig sabihin yung pagkakautang, at the same time, hingin na rin po ninyo na mabigyan kayo ng interest, no? Kasi yung, halimbawa po, meron kayong kontrata, wala naman kayong provision for interest, pero meron pong tinatawag na legal interest, no, na pwedeng maisama ang or mai-award ang korte, no, for as long as hiningi po ninyo ito. Pero ito naman ay 6% lamang, Attorney Cam, hanggang or mula doon sa hanggang sa totally mabayaran yung pagkakautang. Dos Compañeras. So, kung halimbawa po kahit hindi pa tapos ang inyong kontrata, ayon sa inyong kasunduan or ang inyong term or period ng inyong lease, for as long as mayroon pong valid ground, no, para kayo ay paalisin or para nyo paalisin ang inyong tenant, pwede na po. Basta again, notice ng termination ng lease contract at saka yung demand to vacate. Kasi wag po ninyong iaasahan na nagpalagay naman po ako doon sa kontrata namin na pagka hindi nakabayad, no, mananagot siya, no. Sabi po ng Korte Suprema, hindi po ito sapat
para sa pagpapaalis. In fact, maari po kayong utusan kung lalapit yung other party. Maari po kayong utusan na i-restore, ibalik ang pamomosisyon sa property ninyo ayon dun sa inyong kasunduan. Kaya wag po ninyong ini-ignore. Ito po yung kasong ERA versus By the Bay Incorporated. Ayan, yung sinasabi nila. Kasi without not, dapat ay magkasama or kung hindi man, merong notice to terminate and demand to vacate yung inyong demand letter. Dos Kumpanya. Hindi yung dinidemand lang ninyo na mabayaran kayo pag hindi kayo nagbabayad, paaalisin namin kayo. Hindi po siya automatic. Ibig sabihin, kailangan nyo pang may kasunod na sulat na nagsasabi na tineterminate na namin dahil hindi ka nakabayad within 5 days ayon sa aking naisulat doon sa aking demand letter. Yan. Dos Kumpanya. Next, Oo, Attorney Panyera, Cam. kasi minsan, di ba, actually, yung nasa basic natin, yung tinatawag na if there is no demand, there is no delay. So, importante po na sinabi ni Panyera, especially sa mga nagpaparenta po, yung notice to vacate, tsaka yung notice, yung or demand to pay, yung inyong mga hindi nabayaran, laging hand in hand. Sabi nga ni Panyera, parang twin notice, no? Kapag magpapaalis po. Ngayon, kung halimbawa pong ayaw umalis, hindi niyo po pwede itong hilahin yung paa niya na umalis doon sa property, gamitan ng dahas, no? Magsumbong sa kung kani-kanino, tapos takutin. May kakilala na barangay tanod, may kakilalang police, NBI. Kakalad diba? ka rin ka na. Wala pong ganun. Ano? Walang ganun. Hindi rin po ninyo basta-basta pwedeng pasukin ang premises hanggat hindi ninyo na-terminate yung inyong kasunduan. Maliban na lamang po, no? Meron pong exception, no? Kasi sa kasong Viray versus Intermediate Appellate Court, Attorney Cam, ito naman yung may rekas silang kasunduan pero biglang nawala na lang, no? Yung kumbaga, parang lumalabas na inabandon, yung pala nagpunta sa ibang bansa. Pero sa kanila pong kontrata, merong stipulation na yung lessor ay entitled to enter and take possession of the apartment and belongings therein. No? Tagalogin mo nga, Attorney Cam. Yung hirap sige, ulitin lessor. natin. Yan, ulitin mo, Panyera. Sabi mo, ang lessor. Hindi mo nahirapan na agad. Ang nagpapaupa. Yan, ang nagpapaupa. Ay may karapatan na pasukin at kunin ang pamomosisyon ng apartment at mga ari-arian, mga personal properties na nandoon upon 5 days written notice. Matapos ang 5 araw na written notice na written notice or in the lessee's absence o kung wala ang lessee or yung nangungupahan upon written notice posted at the entrance. Yun, ibig pong sabihin, kahit wala pa doon yung nangungupahan, patapos ang 5 araw, basta na i-post doon sa entrada ng apartment sa pasukan ang notice na ito. Ayan. So, ang ginawa nitoong lessor o yung nagpapaupa, after 5, actually, lumakad pa ang ilang araw Tapos walang dead mabels. Itong lessee, itong nangungupahan, ang ginawa niya, nagpa-assist siya doon sa barangay captain. At the same time, para nagpa-assist siya sa barangay captain para pasukin niya yung property na pinauupahan niya. Tapos kinuha niya yung mga properties o yung mga gamit noong nangungupahan doon at dinala niya sa kanyang bahay. Pero meron namang inventory, Attorney Cam. Tapos noong matapos ito ay ipinarenta niya ito sa iba. Yan. Pagbalik ni na Mr. and Mrs. na nangungupahan sa kanya, kinasuhan siya ng forcible entry. Ayan. Sabi, dapat ay hindi naman siya, sabi ng MTC, hindi naman niya inabandon na yung property dahil meron siyang pamangkin or anak ba na bumibisita doon from time to time. At saka dapat ang ginawa muna nito may-ari, nag-file muna ng judicial action. No? At sabi, hindi naman, hindi daw pwede yung kasunduan na yun patungkol doon sa kapangyarihan ng lessor na pasukin upon prior notice dahil ito daw ay against public policy. Pero hindi po nanaig itong ganitong katwiran pagdating sa court, pagdating sa Supreme Court. Bakit kanyo? Binaliktad po ng Korte Suprema itong desisyon ng mababang korte, mababang hukom. Ang sabi niya,
binigyan naman ng kapangyarihan nitong nangungupahan, itong nagpapaupa, na immediately pasukin at kunin ang pamomosisyon sa kanyang pinauupahan dahil maari naman itong validly mapagkasunduan sa kontrata. Wala naman ding batas nagbabawal dito sa kasunduang ito. Dos Compañeras. Kaya importante po yung sinasabi natin na kasunduan, no? Sa mga ganitong sitwasyon, ang lease contract po, ito po ang kinukonsider na pinaka-importanteng dokumento kapag kayo po ay magpaparenta ng inyong mga ari-arian. Kasi po ito pong lease contract o yung kontrata ng pagpaparenta ang magbabind ng parties. Ibig sabihin, yung mga nakapirma dito ay kailangang sundin. Ayon sa kanilang napagkasundaan doon sa mga provision o yung mga naitala na detalye doon sa kontrata ng pagpapaupa. Ibig pong sabihin, kung kayo ay verbal lamang ang inyong kasunduan, bagaman at sinabi niyo, pag hindi ka nakabayad within 10 days ipapadla ko na ito. No? Ay hindi po ninyo maaring gawin yun. Dahil paano po ninyo ito mapatutunayan sa korte? Take note po, kung walang pahintulot na pagpasok doon sa inuupahan dahil sa oras na sila habang existing pa po ang inyong kontrata ng nangungupahan sa inyo, siya po ang may legal na karapatan na pumosisyon sa property kahit ikaw ang nagmamay-ari. Kasi doon sa execution ng inyong kontrata, isinorender po ninyo ang pamumosisyon ng property. Ibig sabihin, nawawalan po kayo ng karapatan na ipossess ang property dahil inililipat na ninyo ito or sinusuko ninyo ito doon sa nangungupahan sa inyo sa oras sa period ng inyong kontrata. Yun. Kung halimbawa, pipilitin po ninyo ito, iba pong usapan. Pwede itong pumasok yung forcible entry dahil 'di ba, Attorney Cam, ano ang basehan ng forcible entry? Oo. Ito ay intimidation, force, intimidation, yan. Puwersa, dahas, pananakot, intimidasyon. Yan. So, yan po ang pwedeng mangyari sa inyo. At the same time, Attorney Cam, kapag pwede ka pang makasuhan na, kasi yung forcible entry, yun, Attorney Cam, ay lamang, civil na kaso, summary procedure, mabilisan. Pero, paano pag doon ka dinali? Sorry sa term. Paano pag doon ka dinali sa kriminal? No? Yun ang malaking problema mo. Bakit? Di po ba, yung papasok ka sa tirahan ng may tirahan ng walang pahintulot, ay maari itong pumasok doon sa trespass to dwelling na may parusa naman po sa ilalim ng Revised Penal Code. Dos Compañeras. So yun pong persahan na pagpasok sa pinauupahan ninyo, ay maari po itong kriminal na kaso, At sa ilalim po ng batas, yung qualified trespass to dwelling, kung sino mang private person na papasok doon sa tahanan or tirahan ng iba against the will of kung sino man ang nakatira doon, ay may parusang arresto mayor and the fine not exceeding 200,000 pesos. Iba pa pong usapin kapag ang ginawa ito sa pamamagitan ng intimidation or pananakot, in which case tumataas po ang parusa to presyon correctional, medium and maximum period at multa na hanggang 200,000 pesos. Yun pong yun pong presyon correctional ay presyon correctional medium ay 6 months and 1 day to 2 years and 4 months. Pero, ang sabi po kasi sa batas, maaring hanggang 2 years, 4 months, and 1 day to 4 years and 2 months. So, ibig sabihin, maximum penalty po, 4 years and 2 months. Kung bagaman at inyo ang property, pinaupahan ninyo ito, pagkatapos ay tinakot pa ninyo para makapasok ka, nagdala ka pa doon ng baril, hindi kayo lalabas, hindi kayo alis sa property ko, malaking problema. Sa halip na ikaw ang may aksyon laban sa kanya, ikaw na ngayon problema. Abay mag-i-staycation ka, hindi sa property mo, sa kulungan. Dos Compañeras. Imbis na ikaw ang liyamado, magiging ikaw ang dehado. Oo. Imbis na ikaw ang nasa unang
atake, no? Ang Ikaw problema. Ikaw na ngayon ang napunta sa depensa. Oo, Diba? kasi ito pa ang malupit dyan. Kung ikaw ang yung pagpa-file lang ng kaso ay kasong sibil, monetary lang ito, no? Pero yung balik sa'yo kasi yung balik sa'yo, kriminal. kriminal. O maaari kang makulong. Pwede pang umabot sa 4 na taon at 2 Yun buwan. ang problema. Diba? So, dapat maging po tayo, alerto tayo sa mga ganitong mga sitwasyon at alerto tayo sa ating mga karapatan. Dapat po ay, ano po ba, alamin natin, tamang proseso, ano po ba ang sinasabi ng batas? Kasi meron din pong karapatan, ano po ang mga nagrerenta at again, nangungupahan. dinadaan po sa tamang proseso. Kaya nga po meron tayong unlawful detainer, meron tayong forcible entry, meron tayong action poblesiana, meron tayong action reivindicatoria because ang sinasabi po ng batas, huwag niyong idadaan ang batas sa inyong mga kamay. No? Idaan ninyo sa proseso. Dos Compañeras. Okay, so para hindi po ilagay sa kamay ang batas, ito po yung mga remedyo na sinasabi ng ating batas pa din. Ayan. Yes. Okay, attorney, pwede po bang ipadlock ng inuupahan 7 months na po kasi hindi nakakabayad? Yung 7 months, bakit naman pinaabot nyo ng 7 months, di ba? Attorney Cam, ikaw ba kung nagpaparenta ka, papayag ka ba na umabot ng 7 months? Kaya lang kasi nakakaawa din, di ba? Yung tipong, yung anak ko po, wala po kasi kaming matitirhan. Kaya lang kasi minsan yung iba nanluloko na talaga, no? Inaabuso ang inyong awa. Yun ang problema. Yan. Dos Compañeras. Kung nasa kontrata po ito na pwede ninyong ipadlock, ay pwede po ninyong ipadlock. Basta po malinaw na na-establish ninyo doon sa kontrata, no? Dapat ay may notices at dapat ay dumaan sa proseso. So, ibig sabihin, pag pupunta po kayo doon at ipadlock nyo na diretso, ay wala, hindi po pa pwede ito. Again, no? Ikaw magbayad ka na, kung hindi, magbayad ka na sa loob ng 5 araw, kung hindi, no? Ipapadlock na namin ang property ko, no? At hindi ka na makaka-access dito. Pero isama mo na din yung inyong demand na magbayad. Pangalawa, no? Kung napadala na niyo ito, ay syempre yun ay warning pa lang na pag hindi ka nagbayad, ipapadlock na namin ito. Patapos ng 5 araw, say 5 araw ang binigay ninyo, dahil hindi ka nakabayad sa demand ko na ipinadala ko noong July 10, ngayon July 15, halimbawa ganon, ay ipapadla ko na ito at umalis ka na dito, no? Ibakante mo na ito, property nito. Isama mo pa din yung pag-demand sa payment, di ba? Sa mga arrears, pwede po yung gawin. Pero kung wala po kayong mga ganitong proseso, mahihirapan po kayo. Dos Compañeras. Eto, may nag-question naman dito, mga panyera, paano naman po kung halimbawa meron kaming pets, pwede po ba ito? Pero wala po sa napagkasundaan dun sa aming contract of lease kung pwede po ang mga pets sa loob po ng apartment. Okay, ganito po, no? Kapag halimbawa po walang express prohibition doon po sa inyong kontrata, at hindi naman po ito yung yun nga yung sinabi natin yung sa kontra sa or mga gawain na labag sa batas, walang ibang batas na nalalabag. Yes, oo. Kunyari, katulad ng example natin kanina, yung pala ang apartment gagamitin na sa droga or magmamariwana dyan, no? So, bawal po yun. So, kung wala pong prohibition sinasabi dun sa inyong contract of lease na bawal po ang pets, so, ang po doon, interpretasyon ay pinapayagan po kayo. Unless meron pong express prohibition na pinagbabawal, bawal lang sa lease, bawal lang mga pets, bawal lang ganito, ay dapat sundin po yun. Otherwise, baka po magkaroon ng ground para kayo ay paalisin. Kahit pa hindi pa tapos ang period ng inyong lease. Kontrata. Yes. Dos Compañeras. Ano naman po ang legal at acceptable, si Marcelo M. ito? Legal at acceptable na policy sa rental increase year after year. Sabi niya, thanks and God bless you both. Actually, kung halimbawa po again, kung nakikinig kayo, narinig ninyo yung previous episodes natin, hanggang 10,000 po, ay ang sinasabi po ng batas hanggang 4% na increase kada taon pinapayagan kung ang renta ay hindi lumalagpas ng 10,000. Ngayon, kung halimbawa po natapos ang inyong kontrata, bagaman at dati ay 10,000, pagkatapos ay nag-introduce kayo ng improvement at gumastos kayo at iba na ang tenant nito,
pwede po kayo mag-impose ng depende kung magkano ang gusto niyo. Basta reasonable pa din. Pero wala siyang sinasabi, hanggang ganito lang. Yes. Basta kung pasok po doon sa Rent Control Act, hanggang 10,000, 4% kada taon ang pwedeng increase. Lagpas doon sa 10,000, ay meron po kayong karapatan na mag-increase, depende po sa inyong kagustuhan, pero dapat binabalansin nyo din. Baka naman abot impyerno ang pagpaparenta ninyo, samantalang ang itsura ng inyong pinaparentahan ay napaka-uncomfortable, hindi nababagay kahit sa lagpas 10,000. So, titingnan din ninyo yung kalakaran, syempre, kung magkano ang rentahan sa inyong lugar. Marami pong kinukonsider na factor dito. Factors. Yan. Ito naman, Panyera, sabi dito, meron po na pinarenta sa akin ng 5 taon. Subject sa kondisyon na kung ibibenta po ang lupain, sa akin po, ako po ang unang aalokin. So, my first option to buy. Okay? Ngayon po, ang nangyari, yung may-ari, ibinenta po ang property sa kanyang anak or anak. Ang sabi ko po, bakit po hindi ako ang una niyang binentahan? Ang sabi, dahil meron po akong right of first refusal dahil nakalagay sa aming kontrata. Pero ang sagot po sa akin, yung sitwasyon ng right of first refusal ay applicable lang kapag ibibenta sa ibang tao at hindi daw po sa kanyang anak. Tama po ba ito? Yun. Ito yung tawag natin na right of first refusal o kaya yung option to buy, no, kapag nag-contract of lease. Mali po yun, no? Wala pong distinguish kung sino po yung bebentahan. Mali ba na lamang kung sinabi na except if may mga exceptions kasi. No? Kung halimbawa isinabi dun sa kontrata na itong right of first refusal ay may exercise mo kapag binenta ko sa ibang third tao. Party, other than relatives. Yes, so, diba? Kasi yun po yun. Clear ang understanding po lagi natin pagdating po sa mga interpretasyon ng ng inyong kasunduan. Kung wala pong sinabi na exception doon sa inyong napagkasundan, whether or not ang bibili ay anak niya or kamag-anak, kailangan ikaw pa rin ang unang bibigyan ng tsansa na magbili ng property o kaya naman bibigyan ng tsansa na magsabi na hindi, ayokong bilhin pala. I change my mind. Dos Compañeras. Kung umalis naman po ang tenant, no, at may naiwang arrears, paano ang stipulation para mabayaran pa rin ang utang? Wala pong checks na na-issue. Ayan. Yan po at iba pa ang sasagutin natin. Magandang gabi muna. Sabi niya, makinig, Carmencita, loko ka. So, may paparenta ito Alexis Tiger, may question din siya. At Tracy Lobo Simona. Napakalina doon ng paliwanag. Maraming salamat po sa inyo. At magandang gabi sa iyo, Moonbeats, Boboy Perto, Zoraida Falorina, at Irene. Oy, Ma'am Irene Almodovar, bakit matagal kang nawala? Magandang gabi sa iyo. Dos Compañeras. May malakas promo question pa rin po tayo, Attorney Cam. Para sa mga gustong sumali, sagutin lamang po ang aming katanungan ngayong gabi. Ayan, ang tanong, ano ang maaaring ikaso sa landlord kung sapilitan niyang papasukin ang pinaupahang bahay habang ito ay nakakontrata pa. At syempre, ibadala po bilang private message sa amin, DZRH Dos Compañeras Facebook page with your name, your Gcash number at kung nasaan po kayo. At pipili po kami ng isang mananalo tonight. At before we pause for commercial, meron po isa ulit na babati sa atin. Taga Supreme Court pa din. Mga kaibigan, mga tagapakinig natin mula po sa Supreme Court, Associate Justice Maidas Marquez. RH Dos Compañeras. Nagbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Kasama pa rin po ang mga panyera ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Ako pa si Attorney Cam. At tinatalakay po natin ano yung tungkol doon sa mga unpaid, na yung mga arrears, pagkakautang sa renta. At before we pause for commercial, si Eleanor may question na umalis na daw yung tenant, may naiwan pang arrears. Paano daw yung stipulation? Actually, dapat po kapag ka po kanyo ay nag-execute pa lang ng kontrata, kasama na po ito sa inyong mga stipulations, no? In fact, no, kung sakasakali, pwede po kayong maglagay ng special power of attorney doon sa inyong kontrata mismo, no? Constituting the lessor na
na kanyang agent para yung mga ari-arian o yung mga personal properties na naiwan doon sa premises ay kunin, i-hold muna, at kung hindi nabigyan kung halimbawa magbigay ng palugit na halimbawa let us say 15 days, tubusin sa pamamagitan ng pagbibigay ng bayad doon sa pagkakautang, o kung hindi man, nagko-constitute ng special power of attorney para pahintulutan ang lessor na isubasta ang mga ari-ariang ito at siyang i-apply sa pagkakautang sa nagpaupa. Dos Kumpanya. Crucial po yung special power of attorney doon sa inyong lease contract. So kung kayo po ay mga nagpapaupa, kasama po dapat yun sa inyong mga stipulations. By the way, kasi may question din dito si Karen, 5 months na tapos kuryente, internet at tubig hindi nabayaran, bigla silang umalis na walang abiso sa amin, madaling araw umalis para walang makakita. Ayan, naranasan namin yung Attorney Cam doon sa Tayuman. Isa sa mga sa mga kliyente. Anyway, kapag ka po ganito, basta po hindi lumalagpas sa 1 milyong piso ang pagkakautang, siguro naman hindi ganun ang renta, sa inyo, basta po hindi lumalagpas sa 1 milyong piso ang bayarin, nag-a-apply po yung small claims case, na hindi na po ninyo kailangan ng abogada. Kaya napaka-importante, demand letter, napakahalaga din po ng inyong kontrata para doon nakastipulate yung kung magkano ang bayarin buwan-buwan. At syempre, applicable po yung small claims court or small claims cases sa mga unpaid loans, unpaid rentals, sa mga unsettled debts, kasi ano Tagalog ng unsettled debts, Attorney Cam? Hindi nababayarang utang, tsaka yung damages. Ayan. So, yun po ang pwede ninyong gawin. May form na po dyan sa korte, hindi po ninyo kailangan dyan ng abogado. Mas mabilis po ang proseso. Dos Kumpanieras. Next, Attorney Cam, we have 4 minutes left. So sa ating DZRH News, sabi rito, ayan, basahin ko lamang po ha. Ako po, attorney, sa kaso ko, ako po ang nagre-rent sa bahay as a second tenant. Hindi ako direct sa may-ari. Nagbabayad ako doon sa aking kausap. Nagpagawa po ako at nagpataas ng floor dahil bumabaha po at nagpagawa po ako ng bubong sa may aming labahan. Nakialam po yung nasa itaas namin. Isinumbong po ako sa may-ari at pinahold po ang gawa ko. Tama po ba yon? Okay. Again yung usapan nyo as dun sa kausap mo, siguro yung lessor, tsaka ikaw, labas po ang may-ari dyan. In fact, kapag hindi niya po pinayagan yan, baka po mapuruhan din po yung nagparenta sa iyo at mapaalis kayong dalawa dyan. Lalong-lalo na po, whether or not para sa ikabubuti ng property ang iyong pagpapagawa, kung hindi po yan, kung walang consent, hindi pinahintulutan ng may-ari, ay pwede niya pong ipatigil ang pagpapatayo or pagpapakonstruct dyan sa kanilang ari-arian. Pero kung ako may-ari, i-terminate ko yung contract with the lessee. Yes. Tapos mag-i-execute na lang ako ng kontrata direkta sa inyo. Pwede. Diba? Yun ang pwede po ninyong maging solusyon dyan. Dos Kumpanya. At kung ako din po kayo, direkta na po kayo makipag-usap. Ma'am, sir, pinahintulutan niyo po ba ito? Kasi ito po i-list ng ganyan. Pwede po ninyong gawin. Si Marisa, bless you, attorney sa free legal advice niyo. Paano pong yung tenant ayaw mag-sign ng contract as part ng strategy para hindi magbayad? Kahit po walang written contract kasi, ay may obligasyon pa rin siya na magbayad. Hindi po nakadepende sa written contract yung pagbabayad. Yung pong written contract, ebidensya nyo lang po yun kung ano talaga ang mga pinagkasunduan ninyo. Ayan. Dos. Attorney Cam, pakisagot mo nga ito. The question is, Celine, meron po bang default grace period na sinasabi ang batas kung kailan dapat bayaran ang rent? Grace period, Attorney Cam. Pag ganyan po, para sa company lang, may grace period. Pwede late ng 15 minutes. Dati po nagkaroon po during the pandemic, bayanihan po. Yun po ang binigyan po ng grace period yung mga hindi nakakabayad. Pero ang nag-govern pa rin po, again, yung kontrata po na napagkasundaan po ng parties yung nagpaparenta tsaka nagpapaupa. Yes. So, importante po yun. Kung naman kayo sinasaklaw noong Rent Control Act, yung less than 10% pababa, Yes.
on or before the 5th day of the month ang sinasabi po doon eh. So hindi yun grace period. Ang yun ang sinasabi doon, magbayad kayo sa ganitong petsa. Yun, hindi grace period. Dos Compañeras. Yun, okay lang na hindi magbayad, basta umalis na lang at hindi na magsalita ng kung ano-ano. Ay tama, yung iba kasi naninira pa, Attorney Kame. Totoo yan. O kung yung iba naman kasi, namimirwisyo pa, alam mo yun, sinisira pa yung mga gamit, yung binavandalize pa, o kung ano-ano pa. Mami Jovita Adami, magandang gabi sa'yo, si Fina Fajardo. Gayon din si sino pa ba mga nanonood sa atin? Kasi napakabilis ng oras. Si Alexis Tiger, since wala naman pong kinalaman doon sa Ay, ito naman pala kasi sinanla may usapin pero ginawa ng pinagsanlaan na tinakot ang caretaker at pati ako pang kung sanlaan po yan. Kapag kapusanlaan, di ba, hindi naman po nalilipat yung pamumosisyon. Ang sinasanla lang po ay yung titulo. So, linawin po ninyo kung ano yung totoong ninyong agreement, di ba? Dos Compañeras. Kasi kung dapat po nakikita, binasa ninyo na yung kung ano talagang inyong kasunduan. Anyway, sa tanong na, Attorney Cam. Para sa ating malakas online promo, mamadali lang, di ba? Mga gusto pang humabol, sige, habol pa kayo. Sa tanong sa ating malakas online promo ngayong gabi, sagutin ang katanungan, ano ang maaaring kaso sa landlord kung sakaling sapilitan niyang pasukin ang pinapaupahang bahay habang ito ay nakakontrata pa? Ang sagot, trespass to dwelling, no? At congratulations sa iyo, nanalo ka ng 500 pesos Alice May Domingo ng Silang, Cavite. Parang first time na may nanalo sa atin na taga Silang, Oo nga. Congratulations sa iyo. And of course, magandang gabi po sa mga taga Silang, Cavite, lalong-lalo na sa mga taga Lalaan 1, Lalaan 2, mga taga St. Paul Seminary at syempre Tatay Ben Anarna, Ria Anarna and Benji Villamayor. Kung meron ang Lalaan, meron naman kami Langkaan 1, Langkaan 2 dyan sa may Dasmariñas Cavite. Magandang gabi po sa inyo. At mga taga Benavista, Marinduque, magandang gabi po sa inyo. Magsama-sama po ulit tayo on Monday. Anniversary na natin. May mga pakulupa po kami, so antabayanan pa. May mga bisita din po kami on Monday para sa ating 85th anniversary. I hope you join us as we celebrate another milestone sa ating estasyon. Ang nangunguna at syempre, kauna-unahan sa Pilipinas. Ano natin, Attorney Cam? Tagline natin? Ay, malalaman po ninyo sa Lunes. Yes. Ayan. Ay, puta wala na. Dos Compañeras. Antabayan po ang susunod na programang Lunas at Lunas Extension para sa mga mahahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan. Nakasama po natin sa kabilang side si Het Del Moro and of course si Jeric Barreto. And of course yung mga nag-assist po sa atin, nag-assist sa mga sumasali sa ating promo. Maraming salamat, especially special mention Gael Enricas. Kami pa ang mga panyera ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Ako po sa Attorney Cam. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Compañeras.